Mga kaistorya, narito na ang pangalawang episode ng Classroom 7 sa ilalim ng paaralan. Sa nakaraang kabanata, natuklasan ng mga manggagawa ang isang misteryosong pinto sa ilalim ng paaralan. Nakaukit dito ang salitang Classroom 7, isang silid-aralan na ayon sa mga tala ay hindi kailanman umiiral. Ngunit ang mas nakakatakot, may kumatok mula sa loob at may tinig na nagsabing, "Teacher, late na po kami. Ano nga ba ang naghihintay sa kabilang panig ng pintong iyon?" Tahimik ang lahat, walang humihinga. Biglang nagsalita si Ben. "Narinig niyo rin ba? Hindi lang katukbos, may boses talaga. Hindi maaaring may tao sa loob. Sabi ko na sa inyo, wag na wag ninyong bubuksan. Pero, kailangan nating malaman kung ano yan." Hindi lahat ng lihim, kailangang malaman. Tahimik muli ang lahat. Maya-maya, dumating ang mga pulis. "Nasaan ang pinto?" Itinuro nila ang hukay. Tumingin ang kapitan. "Nakakandado pa. Sirain nyo na lang." Lumapit ang mga pulis. Unti-unting bumukas, kasabay nito lumabas ang malamig na hangin. Napakalamig, parang galing sa loob ng freezer. "Boss, bakit ang lamig? Hindi ito normal." Tinapatan ng flashlight ang loob, mahabang hagdan, pababa, walang katapusan. "Parang bunker? Tayo ang unang bababa." Habang pababa sila, napansin ni Ana ang mga nakasulat sa dingding. Mga pangalan, paulit-ulit. Lisa, Marco, Emily, Daniel. Parang may mga batang paulit-ulit na nagsulat gamit ang chalk. Principal, mga pangalan ng estudyante. Pagdating sa ibaba, may mahabang hallway. Luma, madilim, may mga lumang lockers, may mga sapatos, may bag, parang iniwan kahapon. Hindi naaagnas. Paano nangyari yan? Tumunog ang school bell. Nagtinginan silang lahat. "May kuryente ba dito?" "Wala." Kasabay ng bell, may narinig silang yabag. Maraming yabag, parang 10 batang sabay-sabay tumatakbo. "Boss, may paparating." Tinapatan nila ng ilaw, ngunit walang tao. Huminto ang yabag. Paglingon nila, may nakabukas ng pinto sa taas nito. Classroom 7. "Buksan ang pinto!" Unti-unting itinulak ang pinto. Pagbukas nito, nakita nila ang isang buong silid-aralan. May mga upuan, pisara, mga libro, lahat ay tila naiwan lamang kahapon. Biglang may tumikhim. Lahat ay napalingon sa pinakahuling upuan. May batang nakaupo, nakatungo, hindi gumagalaw. Nilapitan ni Teacher Ana. Ikaw?" Dahan-dahang tumingala ang bata, ngumiti at nagsalita. "Good morning po, teacher." Napatili si John. Tumakbo palabas habang ang iba ay natulala sa kanilang nakita.